Europe qualifiers. Grand finals na nga kami dito. So, ayan ang head-to-head. Tingnan agad natin kasi drafting na. Ito naman yung Head-to-head. parang team na maglalaban talaga sa dulo. Yellow Submarine tsaka Pipsqueak. We've got this head-to-head. Medyo kakaiba nga lang head-to-head kasi mid to carry. Oo nga, di ba? Si Dark Lord, he was na sub siya ni Yuragi, hindi nag-work. Pero etong Pipsqueak, ayan, diretso pa rin sila. Kita mo naman ang odds dito. Mali yung pangalan. Alam ko si Kopi yan eh. Di ba? Yung Yung, picture. Si Kopi ba yan? Alam ko si Kopi yan eh. Pero eto sa odds nga dito, Mike, tinalo ng Yellow Submarine. Eto, nahulog yung Pipsqueak sa baba. So ngayon, sa odds, lamang na ang Pipsqueak. Kaya, Diba? maganda galawan ng Pipsqueak lately. Diba? Ito naman, ayun nga, si Kopi nga yun. Di nga si Dark Lord yun. Nagulat din nga ako. Hindi din natin yung masyado kilala yung mga players, guys. Buti naman na familiars nga dito ni Mike. Hello! Kay Mau Gaming, shoutout agad sa inyo sa mga tropa natin dyan. Pwede na rin kayo mag-comment dyan sa Facebook sa mga repa natin. Kamusta ba? Ang inyong dito. Tignan na natin performance dito. Siguro, tignan mo naman yung naging laban nila dun sa may upper bracket. Nakita mo yung Yellow Submarine, tinalo nila yung Strong Boys, which is Strong Boys. Tinalo nila yung Pipsqueak. Yun pala. 2-0, diba? Yep. So, ayun nga, magtataka ka na bakit na 2-0. Mas lamang ganyan. ang Pipsqueak ngayon sa mas paborito ata. Siguro yung galaw kasi. 'Di ba? At the same time yung paano ba ma-differentiate to? Ang nakikita kasi natin sa Pipsqueak siguro, yung kanilang team composition mas mas connected. Although sa Yellow Submarine, malakas sila. Ang napapansin natin lately, Mike, si Mirelle lang yung bumubuhat, Ayun nga, diba? tinitignan ko nga yung pangalan niya actually. Sabi ko, ikaw lang talaga yung inaasahan dito eh. Yun, yung mga storm na gagalvanize ng 30 stacks ng galvanize, mga Pag ganon. bumagsak ka, parang lahat kayo babagsak eh. Oo. Diba? Open ang storm dito sa Yellow Submarine. Hindi pa rin binabaan ng Pipsqueak. Isa yan sa mga heroes dyan ni Mirelle. So, for Mirelle, nagsastand lang din to sa Steam Spirit. Aha, pero dito Sa talaga Midlar, yung no? kanyang team. Pero shoutout pala kay Boss William. Magandang gabi sa inyo dyan. At sa lahat ng nanonood, di ba? Sabi dito sa hello. YouTube, si Kopin Eki lang malakas sa PIP, sabi dito. Si Kopi sa kabila. Si Mirelle lang nga Kopi, Mirelle nga to na match. Maganda nga. Kaya nga, medyo na ano nga lang yung pangalan niya na iba ni GA. Pero for Pipsqueak, ako medyo rin parang nakikita ko rin na effective si Dark Lord as long as ay nga, maganda talaga yung performance ni Copy, 'di ba? Especially Yayo. Si Yayo naman kasi puro center lang din ginagamit nito. Hindi ko nga alam kung bakit hindi bakit hindi binaban ng mga teams na nakakalaban ng Pipsqueak yung center. Sabi dito ni Veronica Villanueva, saan daw tayo sa Game 1? Pag nanalo, sagot ko kape nyo. Boss, ilang nasabi na namin dito ni Mike na si Mirelle yung nagbubuhat sa kabila. Tapos sa kabila naman, yung team composition mas solid. Pero saan ka? Ako, Mag-yes ako. gusto ko mag-yes. Tinatanong mo ko 'di ba kanina, 'di ba nagka-cast? Oo. Saan ako? Ang sagot Yes ko lang, ka, di ba? Yes, yo. Ako sa Pipsqueak ako, boss 50-50 kami dito ni Mike. So, hindi naman namin maano dito talaga. Sa draft din talaga madadaan to mga boss. Pero ako, yes lang talaga. Ayun ang sagot sa iyong katanungan. Napanood mo Yes. ba? Tanong ko lang, napanood mo ba yung ni Jim Carrey dati, palabas niya? Ano yan? Yes. Napalabas. Palabas niya, yes. Search mo nga, pakita. Basta nag-yes siya sa lahat ng ng mag-aas sa kanya ng Yun kunyari, yan may natin papagawa sa kanya. Bruce Almighty yata yun eh. Bawal siya mag-no. Hindi, iba yun. Iba yun. Pero si Jim Carrey yun. Nag-yes siya sa lahat eh. Doon ko nakilala si Jim Carrey sa Bruce Almighty eh. At yes na nga tayo dito sa drafting naman so far. Bakit? Tignan mo, nag-yes pa naman ako, sana no na lang. Uy, shoutout kay Boss Joseph nanonood din niya nung kailan. Yeah, may arit ang yes, guys. So, Yellow Submarine nasa upper bracket naman sila. So, Oo, gulat lang kami dito sila ngayon naghintay sa Grand Finals, di ba? Yung Yellow Submarine, Pipsqueak yung had to play. Hindi niya naman din pwede take out yung factor na baka pagod na yung isang team na to. Buti nga na 2-0 nila is Strong Ayan Boys. nakapasok yung Storm ni Mirelle,
Ay, Sinabi magkapatid. ko na sa inyo. Mukhang carry bat yata yung gagawin ng Yellow Submarine dito. Diba? We've seen it. Kaya nila execute Bottega? kaya nila execute yung carry bat rider, but we'll see if Pipsqueak mukhang may balak ba silang kontrahin yan. And doon actually, nag-abad na sila to counter yung lasso dito ng bat rider and yung sticky nipple para hindi siya ganun maghari sa lane. So dahil nga dito, sa na-pick ngayon, Baka ay, abad doon offlane. pwede pa, no? Pero sa nakikita rin natin dito, possible na SF mid nga to, 4 tiny, Abaddon carry. Kung i-offlane naman nila dito, pwede din mag-work para sa kanila, ha? Oo. Kasi Batrider nga kinikerry din Yun. dito ng ano, ng Para Yellow no, Sub. para talaga hindi maghari sa lane yung bat rider, kuha ka lang ng Abaddon. 'Di ba? Ayan. Pero kung hindi naman nila gagawin yun, they better pick something na kahit talaga mag-lean up against Bat Rider carry, di ba? Yeah, the last time we saw or we have casted this Batrider nga na carry dito ng Yellow Submarine, na talo ata sila. Sila ba yun? May nag-carry bat eh. Natalo sila eh. Hindi natapos. Familiar naman to sa Western Europe na ano. Pero I think hindi sila eh kasi ang Yellow Submarine 2-0-2-0 sila eh. Ay hindi, may 2-1 sila against Double check mo kasi iba titignan ko eh. sige. Basta yun lang ang maano ko masasabi ko. Si Bottega ba yun? Hindi natin alam. May nagtatanong kasi dito, paano daw pag si Yellow Submarine nag-qualify, tapos maglalaro si Team Spirit. Eh di... Balik si Larl. O kaya, hanap sila Oo. ng ibang stand-in. Oh, yan. Di ba? Wala pa namang ina-announce kasi eh. So, Yellow Submarine. Talo sila. Iba, ay, oo nga, ito nga yun. Sila talo isang beses. Sa Valinor. Yun yung auto yung parang Valinor, yung parang nag-experiment sila second game. Pero ang ano nila sa second game no, nung dominating sila. So, Batrider, hindi lang talaga naging effective. So, yun yung naano natin. Yung nakas natin. Pero tignan mo naman, Pipsqueak na ban sila ng Slark plus the Ursa, which is heroes na pwedeng bumugbog talaga sa Abaddon, and SF, well, alam naman natin, sinabi naman natin na yes, nagkikarry Abaddon sila, ay nagkikarry Batrider sila, but they also have the option na i-offlane to if ever na pumangit talaga yung situation for a carry Abaddon, diba? Kita mo naman, Yellow Submarine, nagban sila dito ng Tide Hunter plus Underlord, which leaves you the Benefit of the doubt? Ano? Mars if ever na offlane yung kukunin ng Pipsqueak. Ang ganda kasi for Yellow Submarine, last week na sila eh. So, freely nila may adjust talaga yung Batrider. And take note, si Infernal ginagamit yan talaga yung Batrider na offlane. Ayun din. So, kailangan din talaga na mag-swap na rin in a way. Tingin ko naman. Tignan natin. Kasi counter day Batrider eh. Ah. So, if you go carry Batrider, tapos magka-carry na sa kabila yung Abaddon, alam mo na parang, uy, lugi na ako ng slide of percentage ng mga ganito sa winning rate natin kasi may pang-cancel nga sa mga apotik. So, Ayun, diba? that's gonna be Expected. a carry Abaddon dito. So, depende na lang sa Yellow Submarine kung mag-swap sila dito or mag-go pa rin sila sa Batrider na carry. Pero expected din. Puro center lang yung ginagamit ni Yayo. So for Yellow Sub, sa kanila din okay yung Mars na pick, 'di ba? At least pag may nalaso dito yung Batrider, pwede mong ikulong lang yung Mars. Wala naman ng vision sa loob yun, 'di ba? Oo, Ikulong ng Mars para hindi naman Kung magma-Mars sila. Tapos yung Victory Fist, yung kunin niya na paset. Yung Blood Sport pala. Naalala ko rin, Mike, yung nag-cast tayo na nag-Omni Slash. May bug pala yun sa Victory Feast. Pwede mo man yun matanggal. Mawalan ng vision saglit. Oo, hindi, basta may bug, pre, pag nag-Victory Feast sa Omni Slash sa loob, hindi, isang Omni Slash, isang hit lang siya. Ilang beses tayo Ano kasi yun? nagtaka na Pag yun. hindi, pag hindi Manta? sapat yung attack speed. Usually kasi 'di ba pag yung may inatake ka, sumusunod yung Omni. Pag hindi sapat yung attack speed o hindi siya sakto, makaka-cancel talaga siya kasi mauntog ka eh. Merong isang streamer, yung parang ano siya, 10k MMR, na naka-follow ko sa kanya, in-explain niya eh. Tapos yun, counter mo lang. I don't know if the fix na yun guys pero share ko lang. Dito yung mga victory fix. May ganun na yun, sinasabi ilang mo. beses ko na kasing in-experiment din natin yun. Na may talaga, may Omni na masusunod. Di ba pag nag-charge yung bara, hindi naman siya invul, ma-atake mo pa rin siya. Yung iba sumusunod, yung iba hindi. Depende sa attack speed. Sa bilis ng Omni mo. So, last pick ngayon ng Yellow Submarine.
Batrider carry ba ito or pwede sila mag-transition ito offlane kasi sinabi naman ni Mike dito na si Infernal nagba-Batrider nga na Oo, magbabatrider offlane yan. Pero kung offlane siya na Batrider, Abaddon pa rin ang tatapatan. Oo. Which is counter. Ayan na lang, 'di ba? Kumana lang sila ng carry life stealer. I mean, ganun pa rin naman. Sabi mo nga, Abaddon pa rin yung tatapatan pero you've got this ano pa rin naman eh. Hindi naman laso lang naman yung aasahan mo diyan sa Batrider. The mere fact na medyo ma-out of position mo yung isang hero dito sa side ng Pipsqueak or rather yung Abaddon din in order to save yung nalaso. Malaking bagay na yun for Yellow Submarine. Ba't wala daw kagabi may nagtatanong? Nag-swap kami ni Owa nung umaga. Meron ako nung umaga or hapon. Then, nasanay na kasi sila Mike na tayong palagi nakikita sa gabi Oo, pero ang sakit niya ito, boy. Life stealer. Sino ba pigil sa life stealer? Mhm. Tingnan mo yung facet ni Copy. Alam niya eh. Hindi ko talaga rasas ko. Lasting presence, yung pang carry. Di ba pag mid, ano ka kasi, SF ang kukunin mo yung Shadowmire, yung sa race na may slow. Dito alam niya eh, pag nagganon siya at dumating yung moment, ay, magkaganon pa rin siya. Pero, ay nga, hindi ko alam pag dumating ng late game, parang pwedeng bugbog yung Pipsqueak. So, mas pinili na lang ni Copy na Hindi. Oo. magical pa rin. Oh, na ano naman, ayun naman talaga dapat. Pero kala ko mag-adjust siya kasi pag late Life game, Stealer kasi no, walang kwenta yung mga racing, yung mga Requiem niya, oo, no? tsaka bugbugin ka ng Counter life siya ng Life stealer. Stealer. Yung Abaddon, kayang-kaya niyan lamunin yan. Pero although sa ganun, na-pick ng Life Stealer dito maganda sa side ng Yellow Submarine. Masasabi naman natin dito guys na yung Pipsqueak mas stable or mas madaling i-execute yung kanilang lineup. Tingko, ano? We have the Spirit Brothers dito sa kabila sa Yellow Sub. Maganda din. Yung si Mirelle dito, na-pick niya yung pinaka-go-to hero niya na Yes. Storm. So, depende na lang po sa inyo talaga kung saan kayo. Para siyang si ano dyan. Para siyang si, si Stoikov. Kung si Stoikov invoker, ito, si Mirel, Storm Spirit. Di ba? Pero, ayun lang, medyo worrisome lang talaga kung paano mangyayari dito sa side ng Pipsqueak. Kasi leaning stage, alam naman natin medyo lamang yung SF sa Storm Spirit. Pero pwede ka kasi, sobrang dali mo kasi outplay nun eh. Di ba? Si Storm Spirit. So, tignan natin. Yung play ng Life Stealer, alam naman na natin mangyayari yan. Easy sa kanyan. Tiny center ba naman ang katapat mo? Baka mahirapan ka. Yes, so this is gonna be the first game sa best of 5 series natin. So, mananalo dito will have the last qualifying slot sa PGL Wallachia, mga bossing. So, kapit-kapit lang yung mga repa natin dyan. Kamusta ba? Saan ba kayo tumaya? Comment nyo naman or comment nyo na lang kung saan kayo dito naka-root na team. 50-50 kami ni Mike. I would like to see kung saan din kayo. Tingin ko it all comes down din sa position 4 nila siya. Kasi both heroes naman, sobrang dali patayin sa mid. Kung magiging successful yung rotation ng 4, for example, Earth Spirit, mahuli dito yung SF, si Pine papalapit sa Storm. Kayang-kaya na nila yan, diba? For Tiny naman, matimingan mo lang na hindi pa level 6 yung Storm, matos mo dun sa SF. Ganon din yung mangyari. Pwede nyo i-go. Kaya-kaya nyo patayin. Malaki ang mga roles dito ng 4, Oo, no? tingin ko sa 4 talaga to. Especially, yung dalawang 4 kasi walang masyadong gagawin sa lane. I mean, Abaddon kalaban mo tapos Earth Spirit ka. Ano gagawin mo dun sa lane, di ba? Sa taas, yung sa side naman ng Pipsqueak, center, Tiny ka, tapos kalaban nyo, Life Stealer. Ang gagawin mo dyan? Ikot ka talaga. Nalilito nga tayo dito sa mga drafting kasi halos pantay nga sila dito. Kaya may nagsabi nga dito, Game 1 Yellow Submarine ako pero sa Pipsqueak daw siya nakataya sa match winner. At least alam niya. I mean, parang pinag-isipan niya talaga na, uy. Sa drafting, no? Ako, Yellow Submarine din naman talaga ako, drafting. Medyo kasi napilitan sila sa Abaddon pick dahil sa Batrider. Pero tingnan mo naman. Going for the first blood. Inabot ng stun in the Avalanche. Kaya Alam yun mo na yan. First blood makukuha nga dito ng Pipsqueak, mga Baratas kaibigan. by Koenig. Guys, if may question kayo, PM nyo lang yung page at may sasagot sa inyo dyan. Pero great start for sa Pipsqueak. Especially Yayo. Kailangan mo magka-bracer agad. Alam mo naman yung Life Stealer. Ayun yung mga isa sa kinukuwang hero din talaga pag ang kalaban. Axe, ayan, Centaur. Para alam mong mararamdaman yung right click ng Life Stealer. So matchup nga dito sa mid. Ito si Mirelle. Medyo malulugi siya. Tiwala naman ako sa Storm ni Mirelle. Oo. Ako naman. Kung ako, pwede akong tumaya dito pero nagpasak muna ako ngayon. Ganda ng mga drop eh. Tsaka na rin naman. Medyo poproblemahin mo lang din talaga kasi one of the old combo to eh. Storm. Infest Bomb? Oo, Infest Bomb. Kundi man sa Storm, sa Earth Spirit, tapos magkabasher yung Life Stealer, may hirapan yung SF doon.
Alam niya naman ng kalaban ng mga range hero eh. Yung Ganda niya. mga nagbabasher na hero. Abangan natin yan mamaya guys ha, yung mga infest bomb ng yellow sub kasi yung hero composition nila kulang sila ng initiator or natural tanker. So that's the Bottega Lifestealer bomb. Ang magiging key factor nga dito sabi ni Mike sa yellow sub. Oh, tsaka yung ano rin talaga, yung 2-4. Pagandahan ng rotation to. Sadyang si Earth Spirit lang para sa akin yung isa sa support na may kumpleto na agad, ano pa lang, level 6 pa lang. May DPS, may silence, may stun, may slow. Diba? Di mo na ano eh, parang wala nang kulang. Ano pa ba kulang dyan? Wala. Kaya madalas ginagawa ng mga 4 na Earth Spirit, yung mga ganito yung nagpo-pull sila para magkaroon agad sila ng isang Oo, isa creep pa. wave, isang level, level 2, pwede Level na pa. mag-rotate, mga ganon. Yan naman yung kailangan mo eh. Levels lang eh. Wala pa naman nangyayari sa ganon. Ano kaya? Magda-drums kaya tong Earth. Ay hindi eh, may Batrider eh. Okay lang, vessel na lang Earth Spirit. Earn siya yung mag-earn, no? Oo, okay lang. May drums builder kasi. Sabihin ko sana drums eh, kaso may Batrider kasi. But rider off na makakapag-farm. O kaya, mag-gribs siya. Although hindi ganun magagamit masyado yung gribs. But, yung sustain na lang. Diba? Pero mas okay pa rin talaga vessel. Oo, kumakain dito ng remnant si Kopi. Kahit may Abaddon. Pero yung Shadowfiend at saka Storm, it's an even CS. So, that's so good para sa isang Storm. Alam ko na, Yule Scepter siya. Sino? Yung Earth Spirit. Mapigilan niya yung, pag yung Abaddon nag-borrow time, Yules mo lang. O kaya yung SF mag-requiem, wala kang pang-cancel, Yules mo lang din. Eto, kung may infest, nakikita ko rin na, kung may infest bomb sa, sa Yellow Submarine, meron tayong mamaya, kariton na Shadowfiend. Diyan po malagay yung Storm. Mambabakal to eh. Alam mo yung taong grasa? Oo. Sinakay sa kariton. Mamaya, pre. Pero itong mid, dati kasi nung walang facet-facet, lamang naman talaga SF dyan eh. Depende lang sa Storm Spirit, sa SF kung tatanga siya para ma-outwit siya ng Storm Spirit. Ngayon kasi, since nung naglakad yung Remnant, nagkaroon ng fighting chance lalo yung Storm. Oo. Yun yung maganda, di ba? Sir Mike, may real show na naman to. Pwede. Walang huhuli sa kanya eh. Pwede yan, boss. I mean, may centaur, di ba? May tiny, pero alam mo yung parang mga walang simpleng hex, yung hindi na makakapag-react. Walang ganun eh. Ang daming humahabol dito kung saan kami nagtatanong dito. Hati po kami ni Mike dito. Nag-yellow sub siya. Ako sa pips ko ako dito. So, depende na lang po sa inyo. Tiwala nyo na lang sa mga instincts nyo. Di ba? Pero ito na siya, yung mga rotation ng supports. Even the Earth Spirit nag-rotate dito sa kabila. Aware naman yung Shadowfiend kasi umaga pa nga. Yan talaga yung kailangan nilang ano. Kailangan nilang tignan dito sa side ng Yellow Submarine, yung Earth Spirit. Dahil magugulat ka, bigla na lang gugulong sa'yo yan. Kaya nga ang ganda, tignan mo yung warding na ginawa dito ng Pipsqueak. Titignan talaga yung Earth Spirit. Doon sa may likod ng Rosh Pit sa baba. Oo nga, Sa may- medyo high ground, no? O sa may jungle banda na pwedeng daanan din ng Earth Spirit sana. Diba? Tinitignan talaga nila yung ES. Alam nila yan. And dito nga ang ni problems. Ayun ang, Kanyang ruta, ano? ayun ang problems ni problem. The Vision. Yes. The vision na ginawa dito ng Pipsqueak. So, yung Ako, isang, may salba to? Wala. si Mirele pa dito, guys, mag-level 6 na siya as the 2 waves. So, hindi nakita natin yung mga pressure na ginagawa. Feel ko mamamatay Or yung kills sa Storm. SF sa mid. Pag-6. Ayun na nga ang sinasabi ko. Shadowfiend is gonna be spotted. Ooh, Medyo nice. sexy, shaking and bacon. Alam niya dito na tinatansya talaga or pinupunter siya dito ni Problems. Oo, buti na lang talaga may word siya doon sa mid. Kung wala talaga yung word na yun, hindi may iwasan yun o mamamatay talaga. Sir Mike Plashan, Mati Game 5 with long push. Nako, si Owa yun kahapon, boss. Silang dalawa ni Mike. Uy, hindi oh. 2-0 lang kami Hindi, I mean, yung long 1 pause tapos long post pause. pa. Oo, sarap nun eh. Nakaiga nga lang ako nun, Mike. Gumagano ako. Sarap Punyeta ka naman eh. manood. Oy. Sa mid lane, yung Storm, level 6 na ba siya? Mukhang hindi pa nga. The Shadowfiend with the 2 rays TY pa siya. will take out the Storm, but then the 2 heroes nga dito, mato-turnaround pa ng Yellow Submarine. Sila pa nga ang magiging advantages dito sa trade-off sa mid. Buti nga kamo may Jakiro doon siya eh. Kasi kung wala yung Jakiro doon, ang pwedeng gawin doon ng Earth Spirit sana, ikutan niya, rolling boulder niya dito kung saan papunta yung SF.
I mean, kung saan niya idadrag sana nila, di ba gano'n naman lagi pag tayo try mong palalimin pagkatos sa'yo. Gano'n yung gagawin sana ng SP. Pwede mong gawin yun eh, kaso hindi nagawa ng Earth Spirit dahil sa Chakiro na nakarang. Kaya ginawa niya, trinay niya mag-forward. Unfortunately, naka-ready si Mirel sa ganung play. At una pa rin namatay yung SF doon. So XP-wise, wala siya nakuha. Nakupo. Storm, pumasok nga dito sa top. Nakita na naman si Ayo. Ayun ang masakit sa lahat. Goodbye sa'yo, Centaur. Pa-delay nung level 6 niya. Kailangan niya yung 6 yan eh. Magsi 7 minutes. Kailangan nila nung ma-secure yung Shrine of Wisdom. Kasi malay mo, biglang mag-go yung Yellow Submarine sa Shrine of Wisdom, di ba? Ayun na nga. 2-3 sa ating score. As for the Shadow Ayan na nga, Fiend, speaking. Tignan mo, naglalakad na yung Warlock Earth Spirit dun. Alam nila, hindi level 6 yung Centaur eh. Centaur, mga sera. He's here. Pumasok na nga dito si Problems. Nagkakaroon tayo dito ng mga reaction. Pero as for Wala. Pipsqueak, nakakontest nga nila sa kabila. Kung Tablado lang yung Wisdom Try. buti naman, di ba? Ayun yung take advantage nila dito na, okay, sige, hindi level 6 yung offlane natin. Eh, why not? Gayahin na lang natin yung, dito. Yung gagawin ng dalawang support ng Yellow Submarine. Di pa rin titigil. Earth Spirit. Kitang-kita nga dito na yung Shadow Fiend staying on the mid lane with the Storm. They're gonna zip in. Kailangan maging careful nga dito. Eto si Copy. Storm, ano yan? Brother connection yan. Parang si Yuji, tsaka si Todo. Oh, wag lang gagano na, you're not my bro. Mga ganun sila, di ba? Mga ganun. Mamaya pag nagkamali sila. So, dapat talagang sila dito, gagawa sa sa game na to. Kasi sinabi mo naman, Mike, yung mga post for deep. Ito na nga. Speaking Andyan about, yung carry, Kopi Bara is gonna use the Requiem to stay alive for a while, pero hindi nila mapapatay nga dito. Good initiation do. At saka handa rin yung kanyang mga kasama nasa mid lane din. Parang Expected nila, no? call na yata nila yun na wag lumabas agad yung life stealer at mag-reach. Palo-palo sa isa pa magre-requiem. Siya muna dito sa top. Pwede sana yan eh. Kung ganun. Karo natansya siguro nila na okay pag ginawa natin yung ganung play baka maponyera tayo. Especially may stampede kasi. Oh, mapatay din tayo back, no? Okay, walang kasama si Mirele. Nasa likod yung Storm Spirit. Eto na nga din yung Bat Rider. Tingnan natin kung makakasibat ba. With the Ice Path covering out the escape for Eki. But then Mirele, kita pa rin. Dito, meron tayong lasso. And Copy, nagra-right click. Diyos ko! Bakit naman sinubukan niyo pang depensahan yung Tiny? Pwede na sana yung pagka-ice pat alisan na boss eh. Oo. Wala na kayong gagawin dun. Wala nang buhay yung Tiny. Wala na ng skill. Here comes the Yellow Submarine. The Yellow Submarine. Guys. Medyo medyo may sama. Uy, ito na, yung Shadow Shaman play oh. Gamitin mong ward yung Golem. Golem also. Casual damage sa tower na sobrang healthy pa. Wasted. Nga ba? Dito yung ni Warlock. Depensa na. Hindi nalisan ng Jakiro. Kaso masaya dito yung Yellow Submarine siya na. Kasi yung carry nila, mas mabilis makukuha niyan yung Regents compare mo sa Abaddon. At yung SF kasi ng Pipsqueak, kawawa. Yung life stealer nga dito mga sir. Napabayaan. Buti na lang talaga, mas mayaman yung Abaddon sa Bat. Kung pati yung Bat Rider, masama. Nakasimangot na yung Pipsqueak dyan. Diba? Pero okay lang to for Pipsqueak. Doesn't mean naman na easy win agad for Yellow Submarine or magiging one-sided agad to. Hindi naman ganun kalayo yung net worth lead dito ng Yellow Submarine sa Pipsqueak. Isang maling galaw lang na rin dyan, pwede bumaliktad din agad dyan. Nga, yung Abaddon so far, nakakapag-farm din naman. Parehas naman sila dito ng life stealer na nag-aantay ng Regent's timing. Yung naging difference ngayon is yung mid din talaga, mga sir. Bat Rider nandito na. He has the lasso. Pero yung tower nga nila is gonna drop down. So, makakapag-defense ba sila? Mukhang ibibigay pa. Bibigyan. May Goku sana sa jungle eh. Kasi dalo sa ni Storm. Ayun, dito kala ko wala eh. Naku po, patay na yung SF. SF. Gustong mag-requiem nga dito mga sir. Nagamit yung Stampede. Makaka-escape pa si Copy Bara. He's ringing around the Rosie. Umikot-ikot siya. Na-release niya ang kanyang Requiem. Kala ko patay na yung SF doon. Nagsabay sila doon, Sean. Yung sagasa, tsaka yung electric vortex.
Sabay-sabay na dito, sabay-sabaw. Doon mo sana masasabi na kung may golem, baka namatay ngayong ano, yung SF. Pero thanks to that infused rain drop din, hindi ganun kasakit yung damage. O medyo may na-block siyang magical damage doon coming from the side of Yellow Submarine. Pakunat talaga siya kasi kanina pa siya nirerekta dito eh. So, irerekta naman dito ng Abaddon as of him. Tsaka Teleport yun na pa. nga siya sa mid, pero magkakaroon tayo ng reaction. Yellow Submarine trying to defend out etong mid lane. Mapapatay ba nila si Eki? Okay lang yan. Aizen Okay lang. Tiny, he is down. Napatay naman nila yung ano eh. Napatay naman nila yung Earth Spirit nung una, tapos na-depensa nila yung SF. Ayun ba yung maganda? Dahil si Dark Lord, maga nila nakuha yung tier 1 bottom tower dito ng Yellow Submarine. Hindi sila nagdalawang isip na mag-TP dito sa mid nung ginugo na yung SF, di ba? Wala naman nang gagawin, kundi magpa-farm na lang yung Abaddon eh. So why not react, di ba? Try and save him. Pero sa may mid, mukhang tuloy pa rin ang balak ng Yellow Submarine to push. Warlock Golem is available. They're taking down this mid ngayon para at least makakuha naman sila ng objective. Kaka-teleport lang dito ni Eki ha. So farm muna sila dito. Pero as of the game dito, tablado pa rin tayo. Magano nga to? Mag-yules nga tong Earth Spirit. May Wind Blaze na ano eh. Wind Blaze, Arcane. Hindi Baka sila mag-trips nag-earn. Walang earn. Okay lang naman. May Abaddon din naman eh. I mean, nag-earn ba siya or Hindi, wala. pa? Wala Hahabulin talaga. na siguro, no? Mm. Okay din sana yung earn dito eh. Batrider, anong unang build ng Batrider? Vessel. Try mo yan oh. Apply mo ng Vessel tapos kung magre-react ng Apotheosis Shield agad tsaka makakapaglaso. They have the smokes dito, Mike ha. Tapos yung Shadow Fiend dito, meron ng kaya. So, masakit na rin yung magical damage niya. They are aiming for someone checking out the stacks dito sa Ancient. Wala man lang sila maaabutan, guys. So, etong Yellow Submarine, Alam kasi- makaka-evade sila dito sa binabalak. Alam kasi dito ng Yellow Submarine na hindi naman sila entirely aware na nag-smoke. Pero alam nila nasa baba kasi heroes ng Pipsqueak. May word sila dyan eh. Nung ginawa nila SF kanina. Radiance available na Bilis. dito. Bottega. Oo, 15 minutes. Sure may regions. Ang Meron bilis pang yan. face boots, no? Ganun din ata yung Abaddon. Hindi naman nagkakalayo yung kanilang net worth, pero mas mauuna talaga etong si Bottega. Matic na yan. So, sobrang ganda nung linya kahit di niya na-push yung tower. Hindi niya inano, Continuous no? lifesteal lang. Hindi niya in-invest. Nai-invest ba yun yung naano mo? Ay, hindi. Unit kasi yung kalaban. Yung summons. Yung ano, sa Domi. Pero, Oop. alam niya agad. Problems. Still a good follow-up. Grabe. Patay pa rin yung Tiny na nagdodora-dora. Labanan pala ng bato to, no? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng statwa. Batoy mo ng statua. Tatlong bato. Punyeta, pero 14 minutes region siya. Naku po. Ano yan? Itong si Dark Lord. Pero naman na siguro ano to? Sacred Relic. Pambili na lang siguro ng Talisman of Evasion. Ang masasabi ko lang, they should keep up this pace na sila yung aggressor. Kasi yung hero composition talaga dito, pag nag-late game tayo, parang mas madali talagang ma-execute to. So, Yellow Submarine, not bad. Ito si Bottega. Pag nakapag-farm naman yun, yung mga infest bomb na sinabi mo kanina, Mike. Yan, Tsaka i-expect pag talaga natin. nagka-armlet ng life stealer dito na pwede siya sumama na sumama. Doon na siya, ayun na yung ano eh. Ayun na yung gagamitin niyang item para magkaroon siya ng damage. Si Mirella dito ay ilang Bigay beses agad. na matay ha. PKB agad yung kuko niya. Good item ha, kasi alam mo, isang mali lang, isang avalanche lang dito, pwede ka matos into that ice spot, tsaka chain disable na yung mangyari sa'yo, kaya okay yung BKB niya agad. Natuto na rin siya yung mga Requiem. Ilang beses siyang kumain ng Requiem eh. Oo. Dito, na totally ilang beses kinain na ano lang, na nakaka-Requiem kasi itong Shadow Yes. Fiend. So, ayaw niyang pag nag-Requiem na low HP si Shadow Fiend, eh, hindi niya pa mapapatay. Speaking of, Copy at saka si Mirelle. Sulit na Kakalapit na sila reward na dito. yun sa baba. Farm muna. Pwede Okay, na. okay. Pwede nila push yung tier 1 bottom tower dito ng ano eh, ng Pipsqueak. Kaso wala kasi nagpapakita sa heroes ng Pipsqueak masyado. Kaya di nila basta-basta tinitig down yung baba kahit na meron silang Warlock Golem. Kaya siya dito, Mike. Available na sa Shadow Fiend. Tatake nyo na ba? May catapult ha? At tatake na nga nila yung baba. Wala naman ang balak mag-react. Kaso, pangit. Ang hirap nung ano, ang hirap nung gagawin nilang hero, life stealer. Naka-infest nga lang eh. Wala, nagbi-mirror lang muna sila as of now.
lumalayo lalo yung network ng Lifestealer Sabadon dahil sa mas nauna siya nakakuha ng Radiance. Pero yung Bat Rider dito, lamang yung offlane sa kabila, ha? Yung Centaur din, ha? Kailangan nila ng Lotus Orb. Yan. Dispel ng Fatal Bond, syempre sa lasso rin. At yung Magnetize. Mayroon tayong... Extra. Mukhang nagiging play safe na lang dito si Merele sa ngayon. Kailangan niya ng Kailangan BKB BKB muna talaga dito, no? Oo. Okay lang naman hindi sila mag-go as long as nakakapag-performize yung carry nila. And speaking of go, they've spotted someone. They're gonna go for this Earth Spirit with the Ice Path. Hindi siya makakapag-boulder out. Hindi yata worth it yun na kinumita ng golem para lang maligtas yung Earth Spirit. Pwede na nalabigay yun eh. Hindi naman sila lalaban dun kasi nung nag-go yung Pipsqueak dun, ang layo ng carry, ang layo din ng offlane. Sayang yung golem. Good morning sa'yo, boss. Cyborg sa Twitch. Good morning, good morning. Ay, shoutout mo, Cyborg. Stampede, Ayun, with the smoke. kawawa. Kita nila dito yung Storm, may konting sustain, pero yung Requiem nga dito Ayun, para hindi siya makapag-zip out. Doon sana useful yung golem. Oo nga, no? 'Di ba? Pangat tong gamit ng golem. Ilang beses na siyang nag-golem dito. Siguro kailangan niya rin makahabol sa farming. Ano bang build dito ng Warlock? Direct, tingnan nga natin yung yung Warlock. Ay, hindi. Hindi, Delay pala si Direct. Oo. Tayo yung delay. Nauna sa direct. Oo, nauna siya. Diba? Sayang talaga yung na hingihinayang ako doon. Nauna talaga yung si Direct sa mga sa mga Lahat. bagay-bagay. Oh, alam natin yan. Tapos susunod ka, no? Maka Eric TD yan, no? Ito na, Armlet. They were just waiting for the BKB of Storm Spirit para maging untouchable yung Storm, di ba? Kahit pa paano. Armlet, tapos, okay. Okay. Armor sa sarili. Oh. BKB nga sila dito. Pwede nga siyang bumigay ng... Actually, yung crypt na yan, ang laki ng armor na napro-provide niyan. Kinukuha yun pag mga kalaban. PA, TA. Basta mga... Dati, mga Sven, mga ganon, kinukuha yan, no? Basta mga minus armor reduction na hero. Ang kalaban mo, kinukuha yan madalas. On the hunt. Yellow sub. Tablado ulit ang net worth natin dito, guys, ha? Tormentor for ilang minutes na lang? 18 minutes. Malabo na talaga yung mata ko. Hindi ko na nakikita masyado. Ayun mo. Ako po si Ek. Ina naman ulit ang narekta dito. Doon ko magtataka bakit ang tagal nag-stay ni Eki doon. Farm lang muna. At yung Shadow Fiend is so close. Blink Dagger dito. Saan yung Bet Boom versus Aurora, boss? Carl Reed. Sa kabilang sa kabilang Tour na ba yan? region. Kabilang region, wala. Western to, sa Eastern sila. Wala. Parang NBA ba? Western and Eastern content. Kasi bukas, back to Fisher Universe tayo eh. Ayun. Nag-start na nga actually ngayong araw yung Fisher Universe. Tapos dire-diretso pa rin yung casting natin, no? Sana all Hanggang nakaka-uwi, no? Hanggang 2 hanggang 2, Feb 2. Pero buti yung January ngayon, hindi yung sobrang haba ng pakiramdam. Last January, ang haba talaga eh. Hindi pa ako, wala pa Ng ako January, parang 2 buwan eh. Wala pa ako ng Mike. February ako pumasok ulit eh. Hindi, I mean sa in general, yung January last 2025. Ang haba no? Parang 2 buwan yung January na yan. Ipakita mo kung sino ka Merele. Kanina pa nga si Merele dito binubugbog. I mean, na-turn na run yung kanyang aggression eh. So, stop muna tayo. Kailangan na ng BKB. And meron nga tayong infest ba. Makikita, babagsakan pa ng golem dito. Yung 3 Requiem dito sa kabilang tulo para at least ma-contain lang. Pero they have the BKBs. After that one, pa gusto dito ni Merele. Makunat yan. As also, the boulder hindi nag-connect. Makakaalis pa yung Abaddon. Pero si Eki yung unang namatay ha. There goes the lasso, guys. That's the Abaddon. He goes down. Yellow Submarine. Makaka-take down dito ng 2 heroes. And probably they could go for the Roshan. Pero nasa baba yung Roshan dito, mga kaibigan. Ha? Oo, pero sobrang clutch naman talaga nung ginawa doon ng ng Yellow Submarine. Tsaka yung sustain na ginawa nila dito sa Storm Spirit by using that 5 plus yung BKB na first rebuild ng Storm Spirit. Diba? Doon na medyo kinulang talaga yung Pipsqueak. May BKB. Wait lang, hindi pa tapos. Magpapakilala na ba si Merele? Hindi niya in-expect yung Tiny. Kayo na ba yan? Hindi niya in-expect yung Tiny. Doon siya nagkamali. Grabe talaga. Lamang na sana sila doon eh.
Ramdam mo yun si Mirele? Kayang-kaya kita eh, pero meron ka lang tropa, meron ka Oo, lang may kasama palagi. May May plus tayo 1 ka nila eh. lang eh. Ito na lang daw, wala silang magagawa. Habang patay yung habang patay yung Storm Spirit masyado eh. I mean, wala silang magagawa masyado hanggat patay yung Storm Spirit, so ito na lang. Grabe talaga tong Yellow Submarine na org. Lahat ng pumapasok malalakas. Sabihin mo na Mike kung ano mo gusto sabihin sa ganong sinabi ni ano. Alam, magaling maghanap ng talent yung Yellow Submarine. Hmm. Nag-produce ng dalawang God Carry sa Tanic Yatauro. Nakapag-produce ng isang team na nag-champion ng TI. Diba? Game. Dito sa Yellow Sub, 4K net worth lamang nila. Pero unti-unti na rin nagsisnowball sa kabila ha. So, actually nagpa-farm lang sila Ganda. halos lahat. Yep. Hindi Pilipino to si Bottega. Life stealer na nag-BKB. Oo nga eh. Kung Pilipino ka, di mo gagawin yan. Oh, BKB, boss, desolator. BKB. Kalalaking tao. Di ba? Fuel Scepter dito sa Tiny. Tapos ano pa ang mga key item na tinitingnan natin dito na pwede. Manta for Abaddon. Wala pa siyang Blink Dagger. So, Ayun lang yan eh. Ayun pa, pwede natin may automatic into consideration siya. Yung capability ng dalawang carry. Yung Abaddon, kailangan mo pa ng Orchid dyan. Ayun, ang Dagger Orchid para masabi mong, uy, nakakatakot ka na. Yung Life Stealer, Radiance Armlet lang. Sold na, no? Tatakbo ka na support eh. Ayoko harapan yan pag gano'n eh. Witchblade, yung balak ng Storm Spirit para magkaroon na siya ng damage. masasabi ko lang dito, lamang ang Life Stealer sa carry sa Abaddon. Oo. Pero sa kabila naman dito sa side ng Pipsqueak, lamang ang offlane sa Batrider. So far, Mike, hindi natin nararamdaman dito yung Batrider ha. Hindi siya masyadong nagpapakitang gilas pa. Nag-outshine. Gawa na may apothetic shield kasi. May kaka-counter talaga sa kanya. Mamaya lang siguro yan mag-shine. Kasi yung parang anime nga, tahimik lang muna. Tapos, uy, sa huling episode, doon na pala papakita, ano? Magugulat ka na lang, no? Pa-excite muna yan. Papa-excite muna. Ganun yan. 4,000 na dito yung Yellow Submarine, ha? Aggressive sila dito, pero hindi pa nakakakuha sila ng mga Aegis advantage. So, continuing the hunt muna bago kumuha dito ng Aegis. Paano to? 5. Ayan, pag nagka-dagger din yung Batrider. Ayun na lang hintayin nila siguro yung dagger ng Batrider. Makunat din pala Batrider. Meron na siyang For this Storm, sana. tingin ko okay lang na after niya mag-Witchblade, tuloy niya na yung Kaya Sanj, tapos tsaka siya magparasmo ulit. Para plus HP pa. Malalaman ng Tiny na mayroong vision dito banda. Etong Yellow Sub, dagger out. Muna siya. Hoy! Oh, ano? Wala lang, okay lang. Shoutout kay Boss Rowan, putang! Okay na, kalahati lang daw eh. Si Oy, incheck yun, boy. Wala, par muna! Ano ba ang mga katanungan nyo dyan? Naghihintay pa ng dagger yan. Monkey Business, sila option at Seb, all kayo dyan sa Yellow Sub. Wala, wash out na yun. Kaya Wash up na yun, guys. Yung Kaya sila nga Seb at sabi. saka sila Topson. Nag-enjoy na lang, parang Enjoying kukuis, na lang yun, oh. kukuis ng Western Europe yan. Oo. Hindi, ang Kukuis competitive pa rin. Ay, yung isang Kukuis. Ay, hindi, competitive pa rin sila. Ay, naku, number sila dito yung Life Stealer. Grabe, ang sakit na siya. Ang sakit ng Requiem. Aray ko. Sumakit yung puso ko. Hindi, parang, di ba gano'n naman nagsimula yung kukuis? Nagsisimula pa rin naman din yung monkey business. I mean, Parang masasabi mo dito sa Kukuis, wala pa sila sa, sobrang dedicated, unlike OG, ganon. wala pa naman silang, pag nag-org yan, matik. Lamang ang Yellow Sub. Sige. Ano ka muna? Goodbye ka muna, boss, ha? Ba naman yun? Ayan, boss. Sige. Gagawin sa mga tropa nating tumitingin ng live score, di na natin kailangan ipamalita kasi meron din kami, pwede rin namin i-check. Yep. Meron, di lang ikaw yung... Huwag niya na gawin para hindi kayo maban. Yan. Diba? Pero, uy, Earth Spirit, ano yung binubuo nito? Ba't may... Ano yan? Orb yan sa... naka-queue sa kanya. Saan? Ay, no. Siguro mag-ano siya. O nga, no? Bubuin mo dyan. Lulutos ka ba? Wala siyang magic stick or anything, no? Kaya nga eh. Ito si... Hindi, okay lang naman yung wala ka magic stick. Kasi walang gagawin yung magic stick dun sa linya kanina eh. Pero ba't may orb ka, tapos walang ano.
May necessity mo pa rin sa mga Hindi, team siguro fight, gusto niya lang ng mana para hindi siya ganun kadali maubusan ng mana. Mm-mm. Ayan, Pero nabanagad yung spoiler. May RK. The serve daw, the serve. Si Corben ng Team Spirit din ata ang dahilan kung bakit nabuo yung roster ngayon ng Yellow Sub. Ito na, yung lason eh. Nga, no? Stampede na gamit. After nun, hindi makakasibat pa rin etong si Eki. Diyan sila pwede madali sa late game. Yung mga lason na yun, tsaka yung vortex na may aganims. Blink Dagger reveal dito sa Batrider. Kumuha na. Guys, third crucial item dito ni Infernal. Arbery, siguro, ano na lang, kain ka na lang muna. Agawan sa Roshan dito, Mike, ha? Ito na nga dito ng Yellow Sub pa rin yung first Aegis advantage. Ang layo nga ng mga tropa natin Pipsqueak. Mukhang bibigyan ng latot. Mabilis naman yung take dyan ng Yellow Submarine since may amplify damage. Yung Life Stealer, di ba? Shoutout kay boss DJ Rick from Ocean Deep. Watching daw. Pero anong Ocean? Ano ba yan? Parang sa The Voice yan. Ocean Deep. Ba't walang logo Pipsqueak sa lobby po nila yan? Baka hindi nila naayos yung logo nila. Nasa lobby tayo ng tour na eh. So, sa mismong Pipsqueak na yan. Mismo, ano tayo dito, guys? Hindi tayo naka-clean feed. Oo, naka-observer tayo, di ba? We have the power sa loob. Naalala ko dati, sobrang fan ako ng Team Secret. Sobrang fan ako, tapos wala ka pa nun sa Lupon, Mike. Tapos nag-try out caster ako, ginawa ko nila kuya niya. Wala ako sa lupon. Ako nag-observer. Nasa lupon ako, tapos ikaw ang wala. Wala ka pa sa wala ka pa Sa casting. Sa casting, sa casting. Nasabay-bay ako kay Nat. Oo nga eh, wala pa sa casting. Tapos, naging observer din ako, Team Spirit pa talaga. Parang hindi ako makapaniwala nun eh. So, observer tayo dito guys. Tayo may control dito sa camera. At napakagaling ng cameraman natin. Magaling talaga yun sa lahat ng bagay sa Aircrew. Lalo na sa... Alam na natin yon, di ba? Baka RTD yan. May pinapaasa ko sa YouTube. Ano? Sorry. Sean PH, paasa ka. Pinasa mo ako dati. Sabi mo magiging tayo. Ay, grabe naman yun, boss. Requiem? Matutuloy niya ba? Requiem, pinakain, pero nalaso. Anyari, nagkaroon ng kaguluhan. Hindi niya nakakituloy. Ang layo kasi ng heroes ng Pipsqueak. Yung sinasabi ko, di ba? Grabe. Yung ano dito, Batrider, hindi nagparamdam. Ayun, nakikita na natin yung effectiveness dito ni Infernal. Nagbasher daw yung Shadow Pin, boss. Hindi ang life stealer rin nakabasher. Nagbasher si S. Wait ba? Legit ba? Ito, nakita ko, may nakita ko basher dun eh. Alam ko life stealer yun. Pero kung yung Posible, boss, no? kung yung SF nakabasher, putik ka nung sa tama niyan. Anong ano yan? Tignan niya natin. Basta ako kasi nung nakita ko yung basher life stealer yun eh. Kaya hindi ko pinansin eh. Pero dalawa sila nagsabi sa YouTube. Si. Pinasa mo ako dati. Baka kala niya yung dating SF ko. Ayun lang, boss. Inubos ko yung pulbo mo sa high school. Grabe ka naman. Hindi nga ako wala nga sabon sa mukha, boss. Pulbos pa kaya. Naka-abyssal na SF. Uwe. Abyssal. Tingnan natin. Hindi ko napansin yun. Kasi kala ko yung basher na nakita ko dito sa life stealer eh. I mean, the idea is parang yung Sa mga black hole? yung dating Abyssal SF. Yung may blink na yung Abyssal. Blink Abyssal Requiem. Yung dati. Ngayon, baka ganoon din naman ang balak. May dagger naman daw siya eh. Sige. Pag dagger niya, Abyssal, tapos Requiem. At least, kahit Okay. naka-BKB, pwede niyang go Pang yung ano, no? Life Stealer. Pang ano ba? Pang reels ba? Pwede niya masolo kill ang Life Stealer with that play. I mean, with that item. Sige, Diba? sige. Tingnan natin. Kaso, sugol yun. Kasi pag nagsama-sama yung yes, Ayan nga, Abyssal na nga, ayun Mike. nga. Ayun yung gagawin niya. Di ba kasi dati may, may time na yung Abyssal may parang dagger effect. Ganon din naman yung idea kasi may dagger siya eh. Pero, kailangan sobrang bilis nung galaw niya doon. Mabilis siya kasi may kahayash naman. Mabilis din yung kanyang Requiem. Hindi, I mean yung parang yung pindot niya. Di ba? Pagka-dagger niya dapat auto-bash talaga, Abyssal talaga yan. May time kasi na, di ko alam, ba't ang daming beses ko nakikita yun? May nakakapag-react pa. Let's see. Wag lang. Pero yan, maganda yan. Situational, Copy. effective siya against type stealer, basta matimingan mo lang. Oo nga, Kasi pag sa Abyssal, pwede kang bumili lang ng Aganims, di ba? Hindi, okay naman yan. Pero ngayon kasi medyo delegates mo kasi wala pa siyang
BKB, if I'm not mistaken. Dito na naman yung Batrider, Yule Setter, para save yung sarili. Nakakabang lang sa baba, counter stun with the Centaur. Na Abyssal nga mga sir. Pumasok na nga dito. Si Kopi Bara, pinakitaan nga tayo ng Abyssal Requiem Ayun. onto the Batrider. Diba? Uy, di pa sila tapos dito. Pumapasok dito si Apa doon, ha? Wala na requiem eh. Pumasok siya mag-isa, nag-audition, parang bahay ni Kuya. Wala na Umalis requiem lang. eh. Wala na requiem, wala nang stampede. May aegis ka pa. Bakit yung matatakot, di ba? Pero niya, si Kopi, magka-BKB lang yan. Di ba? Gets naman natin yung idea eh. Ayun naman talaga na parang SF before. Yung first item, Abyssal. Gagana naman siya, basta wag lang mapunyeta. Ang pinakamasarap na gagawin nyo is sa Life Stealer, no? Ayun talaga sa live stealer mauna niya. Actually, kahit sa Storm, pero pwede kasi mag-linkin lang din yung mga yan. Pag nag-linkin yung mga yan, wala na agad yung basher sa support mo nila mag-gamit. Ako yung nanghihinayin talaga sa Abyssal talaga kasi yung BKB lang. aga na yung strap pressure boss, mas masakit. Pero sige, si Kopi naman yan, mas magaling naman yan sa atin guys. Yan yung gusto niya. Kailangan niya lang ng BKB talaga. Kasi hanggat wala siyang BKB, pag ginawa niya yan at na-timingan siya dito ng yellow sub, ngawa ka talaga. So ngayon mga sir, the next item for Life Stealer is the Assault Cuirass bago siya mag-Abyssal din. He has the casual basher din yung Life Stealer. Matik yan. Ayun yung iiwasan niya. Siguro dapat. ang gusto niya rin, maunahan talaga yung Life Stealer eh. Kasi the time na magre-rage yung Life Stealer dito, Mike, hindi niya marirecord ng maayos. Sige, Ayun mag-Abyssal lang ako. Life Stealer talaga ako nakatutok, Ayun naka-tunnel nga vision yung ako. sinasabi natin kanina pa na dapat matimingan niya talaga. Ayan oh, Ayun. basher! Ay, naku, Kasi nahuli. nahatak lang eh. I got you, bro. Nahatak lang ng Earth Spirit. Ganda ng ano Pwede dito pala- ni Problems. Ayun ko na nakita yun ha. Pwede Uy, pumasok siya mag-isa dito! Ano siya, Vision? Nakita niyo yung Jakiro, nagte-teleport? Pasok sa Galvanize, Doon boss. sa task na... Alam ko sa kanila yung vision na yun eh. Oo. Sa kanila yan, matic yan. Dahil Kasi ayun, pumasok nga ayun. siya. Kaya siya pumasok na gano'n. Pero ngayon ulit nakita rin interaction yun ha. Pwede mo pala matak yung kakampi mo kahit naka-BKB. Kala ko hindi. Hindi ba kayo magkakast ng Rora at BB? Sabay ba, boss? Ngayon, last series namin to eh. So, hindi namin alam kung nakapasok. Pero susubukan natin next time na dalawang ano. Subukan ngayon natin dalawa, Mike. Sa kabila, western, Hindi sa kabila eastern. Tapos play by play. Tapos analyst. Kaya natin yun. Tuktukan na natin sa rin naman. Basta double pay. Pwede naman. Double pay. Pwede naman. Sige! Laban yun. Palag tayo dyan, no? Double pay. Oo. Tapos dapat, din tayo, sariling observer din. Para si Eric TD. Kung tayo nyo mahirap. Dalawang... Kung sa atin nagsasalita na tayo siya. Hindi kailangan kaya mo ganun ni Eric TD. Kaya mag-multitask nga ni yung taong yan. Lakas mag-multitask. Nahabol yung abot doon. Nagamit dito yung Stampede. Ay, huwag ka papalo. Ayan. Ang layo nakakampi niya, boss. Nagamit nga nila yung power time. Pero Kopi para! In-ambush dito yung Life Stealer. Greedy kayo, ha? Nakita nyo na yung gusto talaga dito ng Shadow Fiend. Kanina pa kayo tanong Sabi sa akin ko na ako nakapag-basher ako. Pero naabutan na nga dito si Kopi Bara. Pumasok na nga dito si Mireles. Gonna pop the BKB. Gusto niya nga dito patayin yung Tiny. Pero nandito na nga yung pipe. Sinakay dito sa kariton. Etong taong grasa. Diyos ko! Hindi pa napatay! It is a disaster sa side dito ng Yellow Submarine. And you know, papasok lang dito yung Pipsqueak kasi wala na silang Life Stealer on the initiation. Ano yun? Ayun na nga wala silang life stealer. Buti nabanggit mo yun eh. Kaya nagtataka sila sa rin bakit pa rin sila nag-go. Siguro iniisip nila wala nang requiem, wala nang borrowed time. Baka kaya nila, tapos may golem pa rin sila. Pero that's the thing. Yung Warlock kanina ko ba napapansin, parang yung golem niya wala sa Wishu eh. Kaya mas lalo silang nahihirapan sa team fight. Tulad nung kanina nag-golem siya, nasa loob na ng kariton. Siguro just to stop. At least for a moment, yung ginagawa ng Pipsqueak. Pero already too late na talaga. Alis na yun. Kukuha na nga sila dito ng objective as of now for Pipsqueak mga sir. Kaya ngayon, taking muna sila. Ay hindi, may backdoor protection. Ano. Di kami magre-Red Wars boost. May trabaho bukas. Kailangan lang ng dito, Lincoln. Yan, Lincoln. Kape boss, pwede kape kayo boss. Tapos, for Earth Spirit, since kita naman na niya na ganun yung ginagawa ng SF, I believe it's okay na mag-Lotus na siya. Para kahit naka-BKB na yung SF, di ba, kung ma-Lotus niya naman yung Life Stealer o yung ginagawa ng SF na... Uy, nakita na naman natin dito si Boy pa Bottega. Buti naman na
Hablot siya dito ni Problems, and si Problems is a sacrifice na lang. Ay, umalis siya! Iniwan dito yung Life Stealer. Pumasok si Morello, wala siya dito mana. Na-force nga dito, etong borrowed time, and the Stampede also para karoon sila ng initiation dito sa Batrider. Batrider na pitas dito mga sir. Papalag si Bottega. Mina-micro na lang dito ng Centaur. Nilabas yung kanyang kariton with a movement speed. Hahabol na nga dito yung Earth Spirit. May maabutan ba dito yung Life Stealer? Mababash nga dito si Eki. Pagkatapos nun meron tayong Ice Path. Where is the chase down? We have the buyback. They want a team fight. No mana for Mireles. Gonna pop the BKB. He's gonna zip out. Pero Eki, right from the buyback, mahuhuli na nga dito. Etong nakapag-glimmer lang with the Ice Path. Mahuhuli pa rin dito si Warlock. Hindi pa nagtatapos nga dito. Chase down and bail out. And still, sa side dito na Pipsqueak, sila nga dito ang magiging aggressive. With the buyback, I don't know if go pa rin sila dito sa mid lane. Kasi walang hero pa sa kabila. Pero for Pipsqueak siguro okay lang naman na hindi na sila mag-go. Like ito na lang, kung may go-go-man sila, tier 2 top tower na lang. Kasi pabuhay na rin yung heroes ng Yellow Sub. Parang hindi na nila afford na kumulit pa rito sa may high grounds. Basta ang malaga doon for Pipsqueak, panalo sila sa may team fight na yun, nakapag-force sila ng, nakakuha sila ng magandang core kill, diba, kahit na nag-buyback yung Tiny. Wala na silang doon, parang wala na kayong talo doon. Yes, also, etong Roshan, medyo sineswerte lang tong Yellow Sub kasi hindi pa nagre-respond. Kompleto ang Pipsqueak. Pero as for the Roshan na babalik na dito sa ano natin, magre-respond, kompleto na rin yung Yellow Sub. Just Veronica, si Shan daw yan, si Shan. Shan PX. Anong meron? Hindi pa nananalo yung Ano sinasabi Yellow Sub, ni Boss Veronica? Dito talaga magaling Pip sa team fight kaya nga. Yung ito ring item ng ng SF. So far, high risk, high reward talaga yun. Yung abyssal na build. Gumagana naman, di ba? Ayun yung malupit. Napapagana niya nang wala pa siyang BKB kanina. Ito, si Roshan magre-respond na. Pag-aagawan na nga dito ng dalawang teams na to. So, mawawala yung smokes. I don't know, for Yellow Sub, they need a perfect initiation, especially the Warlock. Hindi natin nararamdaman yung Warlock. Naka-counter nila yung Batrider dito with the lassos. Dahil nga, meron na tayo ditong Aghanim ng Centaur. Meron na rin Lotus Orb dito, Mike. May ways naman para pigilan yan kahit wala pang Lotus ngayon yung side ng Yellow Submarine. Kung hindi mabilis ang reaction mo na makapag BKB kagad or makapag-reach kagad yung Life Stealer, hatakin ka ng Earth Spirit para kahit pa paano bawas yung damage na marireceive mo sa Requiem. Hindi ma-PM ang page ni Shan. Naka-Viber lang ata. Ma-PM mo yan, boss. Or PM mo na lang ako. Search mo yung main account ko, Shan PH lang po. PM mo lang ako, boss, ha. Mag-aantay tayo dyan. Kailangan naman rin magka-nullifier ng ano. Nakita nila Infest Bomb. Mauuna na nga nila si Copy Bara. Kanina ka pa, makulit ka. Ito yung T-Fight na gusto dito ng Yellow Submarine. Nakabagsak ka na nga dito ng Golem. At makakapitas pa sila dito ng Tiny. Pagkatapos dito yung Abaddon, nag-iisa lang yung Abaddon, mga sir. Hinahabol nga dito. Etong sino ba yan? Si Earth Spirit. He's gonna dagger in with the BKB. What the hell is happening? Pero makakalis pa rin dito yung Abaddon. Mananalo nga dito yung Yellow Submarine natin. Makakapag-Roshan talaga to. Pero ang ganda rin ng Yoron team fight na yun sa Yellow Submarine. Ang sarap panoorin ng ganong go. Life Stealer together with the Storm Spirit. Ang target, SF na hindi na na-save dito ng Centaur. Buti na lang nangyari yun. Kaya mistakes by mistakes, no? hindi na nakapalag. Oo. Tapos yung Earth Spirit ang target, Abaddon lang para wala makahabol. Then yung Batrider, Tiny. Ang ganda ng mga targeting nila na ganun. Nag-PM daw si Boss Veronica. Sobrang dumadali yung buhay nila. Saan ka nag-PM? Wait lang, boss, ha? Check lang natin po yan. Tsaka, hindi ko napansin kung may abyssal na ba yung Life Stealer. Ayun. Pag nagka-abyssal to Life Stealer, dito rin makakawawa yung SF. Yes, bossing. Nag-reply na ako, Boss Veronica. Anyway, kailangan natin mag-ano dito. Kasi nagpo-push na nga with the Aegis advantage ka. For the side of Yellow Submarine, eto yung opening para sa kanila, guys, ha. Actually, delikado to kasi by the time na magre-respond nga yung Shadow Fiend, wala nga siya souls. Pwede pa rin naman ilaban. Kung may mapatay naman sila, may soul na yun eh. Pero sugal pa rin yun. Susugal at susugal. Banner nagamit na. Makukuha na nga nila dito ang mid. Ayun, abyssal Barracks. na. Farmin na ng Life Stealer yung abyssal para yung SF. Doon mo na masasabi na okay, maaaring nasulit ng SF yung abyssal pero pag nag-abyssal yung Life Stealer, siya na ang target, wala na. Hindi niya kasi problema yung Abaddon so far eh. Bakit? Nakalock in sa kanya yung Earth Spirit eh. Kailangan mag-BKB ng Abaddon para makalayo siya sa Earth Spirit eh. Let's see.
Ang let's see sa Tagalog, tingnan natin. Ang let's see sa Bisaya, let's see. Alam mo yung let's see? Tatay ka na talaga. Tatay ka na talaga. Wait lang. Reply ko si Boss Veronica eh. Wala nang Lotus to. Alam nila eh. Pwede niyang hatakin lang yung susubukan ng Requiem combo eh. Wait lang. Ang threat lang naman kasi dun sa may, sa may Abyssal Blade nung SF, yung masakit na damage ng Requiem. Pero kung mababawasan mo naman yun with the pull ng silence, pull ng Earth Spirit. Here goes Lifestealer poking at the tower, pero chinecheck siya dito ni Eki, checking the label, nakapag-go Scepter, sinakay na sa Kariton, pero na-use Scepter. Eki dito, hindi siya masasave ng Centaur, nalasa pa nga dito, etong baka gagawing wagyu mga sir, huling-huli, dalawa, Buyback. Diyos ko, Yellow Submarine. You're gonna have this advantage at saka yung top lane Hindi naman makakuha na nila. makakapag-mega pero mukhang balak na lang mag-tier 4 siya. Nag-all in ng SF ah. Wala siyang buyback, nag-refresher siya. All in or nothing, push na rin dito sa Gedli natin mga sir. Pero eyes on the throne. Gusto na nga dilaan nga dito yung ice cream. Hindi pala, puno ng malawin pala yan. Kasi Radiant sila, Requiem into the Abyssal. Medyo hindi Nag-Aeon nga Disc doon lang. naging effective kasi may Aeon Disc mga sir. Pero yung teamfight nga natin dito, ipagpapatuloy Diba? for Yun lang yun, another Requiem. Okay, yes, the refresher though. Wala siyang souls ata. Kasi hindi nga natin ramdam. Pero nandito yung Earth Spirit, binubugahan ng apoy. Pero sa Lifestealer Bottega, hampas lang siya ng Patay hampas. Kung sinong nasa harap, hahambalusin lang talaga. Napatay pa yung apa doon. Ba't kasi nag-blinkin sa lima He will yun? be gone. Ang trip nun, ba't nag-blinkin sa lima para sa Earth Spirit? Mas pupusyan lang kayo yan. Tsaka dito mo naman sabi na hindi na sulit talaga yung Abyssal Blade ng SF. Kanina ko pa sinasabi na hatak lang talaga yung katapat. Ginawa, ayun, walang damage yung Requiem. Yan si Boss Veronica, nirplayan na natin. Diba? Nag-buyback na dito yung Jakiro. Nag-buyback naman na rin yung Centaur. Sa may side ng Yellow Submarine, nag-buyback yung Earth Spirit. So, for Pipsqueak, no room for mistakes. Sayang. Hindi na nagkaroon maramdaman o nakikita na natin yung difference nung dalawang carry dito sa game. Totoo. Yung Lifestealer, walang untouchable. While yung Abaddon, Best bomb? medyo Go lang, shaky. sorry, go lang. Oo, okay lang. In Fest Bomb kasi go naman talaga yun usually. Oo. Go pa rin sila dito, Mike. Titibagin na ang puno ng Mulawin. And even the Infest Bomb, it provides out buff. Look at the Storm dito. Ang kunat Taas. niyan with the attack speed. May shield drone pa. Pumasok si Eki. Gustong isakay. Dito yung Tiny. Nasakay nga nila. Pero hinablot nga dito yung Centaur. Makakasibat pa siya dito. Napako na siya for the meantime. Aray, nadamay! Naku, nadamay. Pumutok dito yung bato. Parang ng asido. Open na dito yung throne. GG na. GG Walang na ba record sila? ng SF eh. Kailangan na lang pumalag. Wala na silang buyback. It's now or never. This is the team fight na kinakailangan ng dalawang teams na to. At makakahold on pa sila dito. Live sila. Pero yung puno na mulawin. Mawawala na nga dito. It's not the team fight. It is the objectives. So for Yellow Submarine, sila ang mananalo nga dito sa first game natin, mga kaibigan. Okay naman yung draft ng dalawang teams, especially, syempre, nagpanig ako sa Yellow Submarine dito, which is nakita naman natin yung ka-okayan talaga ng draft nila compared dito sa Pipsqueak na, talo nga, si Abaddon talaga when it comes to carry. At yung si Copy, yung build niya, okay siya for a moment, pero hindi siya yung fully na-utilize. Like the type of item na sobrang nagpa-turn around. Sa side ng Yellow Submarine, yes, they won a couple of team fights, or should we say, they won the battles pero they didn't won the war. Yes. Dito sa ganitong item na ginawa ni SF. At kahit sabihin mo, countered yung Batrider, dami niya pa rin nagagawa sa may game na yun. No? Oh, grabe. Yung performance ng dalawang teams, totally a good grand finals indeed. Pero sa best of 5 series natin, game Ayan. 1, kukunin ulit. Or kukunin muna ng Yellow Sub. Ito talaga yung player of the game din natin, si Mirel. Banda na rin, Storm Spirit. Wag na nila bigay kay Mirel. Parang binibigyan mo kasi ng free game yung mid ng Yellow Submarine pag binibigay mo yung Storm Spirit. Yeah, last nung naglalaro tong Yellow Sub sa Strong Boys, na wala naman yung Storm Spirit niyan. So let's see guys, if ever magkakaroon tayo ng turnaround dito sa games na to. Patikim pa lang yon. Nasa best of 5 series tayo. Kaya magbabalik lang muna kami dito para sa